Inanunsyo na ng Iran na hawak na umano nila ang Strait of Hormuz at bukas na ito para sa lahat ng mga commercial vessels na palabas at papasok ng strait maliban na lang sa mga warship ng Amerika. Yan ay inanunsyo din ni US President Trump sa kanyang post. Pero bakit nga ba iniwan ng Amerika ang Strait of Hormuz gayong hawak na sana nila ito? Alamin na buong detalye mamaya. At sa Mindanao naman, matinding sagupaan ang naganap sa pagitan ng puwersang militar ng Pilipinas laban sa mga teroristang grupong ISIS, habang ang China naman ay muli na namang pinuna ang Pilipinas dahil sa patuloy na pakikipagsanay nito kasama ang Amerika, Australia at Japan. Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa Middle East, abay inanunsyo na kahapon ng Iran na bukas na umano ang Strait of Hormuz o tinatawag din itong Strait of Iran. Ayon pa sa isang mataas na opisyal ng Iran, tanging mga sibilyang barko lamang ang papayagang dumaan sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng itinalagang ruta na may pahintulot mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Ibinahagi rin ng Iran sa publiko na payapa na umano ang Iran ngayon kung saan makikita pa nga ang Pangulo ng Iran na si Pezeshkian na nagbebisikleta kasama ang iba pang mga opisyal. Wow, sana all! Agad naman niyang sinundan ng post ni US President Donald Trump at sinabi nito sa kanyang post na inihayag ng Iran na bukas na ang Strait of Iran at handa na para sa ganap na pagdaan. Salamat po. Sa ngayon ay bukas naman na talaga ang Strait of Hormuz mga kabayan dahil wala naman na talagang mga US warship sa strait. Kaya't ang tanong ay nasaan na nga ba ang mga barkong pandigma ng Amerika na nagpapatupad ng blockade sa strait at bakit basta na lang nilang binitawan ang Strait of Hormuz? Sa bagong inilabas na update ng Pentagon ay ipinakita nito na nasa Arabian Sea na ang kanilang puwersang pandagat at kung ang iyong oil tanker ay magmumula sa mga daungan ng Iran sa Persian Gulf upang makalabas, ikaw ay dadaan sa Strait of Hormuz bago ka makarating ng Gulf of Oman at bago ka naman makalabas sa Gulf of Oman ay dito mo na makakaharap ang blockade ng US forces bago ka makalabas ng Arabian Sea. Kaya't maliwanag mga kabayan na sinasakal pa rin ng Amerika ang ekonomiya ng Iran kahit hawakan pa nila ang Strait of Hormuz o kahit isama pa nila ang Persian Gulf. Abay strategy yarn? The lead ship, normally a destroyer as depicted here, along with air power off of the USS Abraham Lincoln Strike Group, began to move towards those ships. At each point, the United States Navy will transmit a warning. A young sailor, normally on the bridge of one of those destroyers, a junior officer, picks up that mic and transmits, and I quote, "Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. Turn around or prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force." Habang ibinahagi naman ng US Central Command ang pagharang ng isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer nito na USS Michael Murphy sa isang Iranian oil tanker na palabas na sana ng Gulf of Oman. Vessel Mali, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at channel 16. Out. At isa pang pagharang ay isinagawa naman ng isa pang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng Amerika na USS Rafael Peralta. Which direction would you like us to rotate? Right standard rudders heading on course 350. U.S. Navy Warship 115 requests you return to original port of call in Iran. How copy? Over. Copy, sir. Thank you very much. Copy, sir. May alter to Iran. Thank you. Blue Sky 4, this is U.S. Warship 115. I understand you will return to your previous port of call in Iran. This is U.S. Warship 115, standing by on channel 16. Out. Habang inihayag naman ni US President Donald Trump ang isa umanong panunuyo sa kanya ng NATO kung saan sinabi nito, Ngayong tapos na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, nakatanggap ako ng tawag mula sa NATO na nagtatanong kung kakailanganin namin ng tulong,
Pero sinabi ko sa kanilang na umalis, maliban na lang kung gusto lang nila palagyan ng langis ang kanilang mga barko, wala silang silbi noong kailangan ko sila. Para silang tigreng papel, Pangulong DJT. At sa ibang balita naman mga kabayan, 10 miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group o kilala rin bilang ISIS ang tinodas ng puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa isang bakbakan sa Lanao del Sur sa Mindanao. Patay ang 10 miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group sa naganap na engkwentro sa barangay Banga Pantar, Marantao, Lanao del Sur kaninang madaling araw. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, isinagawa ang joint operation ng militar, pulisya at intelligence units para isilbi ang mga warrants of arrest laban sa mga natitirang miyembro ng grupo sa ilalim ni Amerol Manguranca alias Usman. Dito na nauwi sa bakbakan ng operasyon na tumagal ng humigit kumulang 1 oras. Kabilang sa mga napatay si Manguranca na itinuturing na leader ng grupo at ang sub-leader na si Benji Amir alias Musli kasama ang iba pa nitong kasapi. Walang nasawi sa panig ng pamahalaan. Ayon sa ProBar, ang mga napatay na miyembro ng grupo ay kabilang sa mga responsable sa ambush noong January 23 sa Munay, Lanao del Norte kung saan 4 na sundalo ang nasawi. Nagpapatuloy ang follow-up operations at paghihigpit ng seguridad sa lugar upang matiyak na hindi na makakakilos pa ang mga natitirang elemento ng naturang teroristang grupo. Samantala, noong Huwebes, ang Philippine Army at US Army ay magkasama namang naglunsad na mga salbo ng guided missile gamit ang 3 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Laor Nueva Ecija. Ayon sa report, ang target ay may layong 8 kilometro at ang pagsasanay na ito ay bahagi ng isang taunang pagsasanay na magkasanib na puwersa ng Pilipinas at Amerika na tinatawag nilang Salaknib. Ipinakita rin ng Indo-PACOM ang pagdating ng iba pang mga assets ng Amerika sa bansa. Puspusa ng mga pagsasanay ngayon ng Amerika at Pilipinas magmula sa MMCA, Cope Thunder at Salaknib at susundan pa yan ng isa pang taunang pagsasanay na balikatan exercise at dahil dyan abay muli na naman niyang pinuna ng China at sinabing Naging abala ang Pilipinas sa mga pagsasanay militar kasama ang Amerika at Australia at Japan at inanunsyo ang intensyon nito na ganap na igiit ang soberanong mga karapatan nito sa South China Sea, pagkatapos ng pagpapatuloy ng mga pag-uusap sa China tungkol sa magkasanib na eksplorasyon ng langis. Sa mga gawaing ito, nasaan nga ba ang sinseridad sa mga naunang pahayag ng Pilipinas na nais nitong ibalik ang relasyon sa China?